Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-47 na kabanata. Ang malagim na naghihintay kay Debbie sa Ramsey Lake. Aba, hindi ka na masyadong mayabang ngayon. Tumingin si Alex kay Bruno na parang asong gala. Sa palagay ko, nasabi na sa iyo ni Mr. Woodsworth kung ano ang gagawin. Tama ba? Kaya simulan mo na. Oo, napakagatlabi si Bruno. Habang dumudugo ang nguso nito. Umayos siya ng upo, huminga ng malalim, saka iniyuko ang sarili sa sahig sa harap ni Alex. Master. At sinabi nito, humihingi ako ng tawad. Master, patawarin mo ako sa pagiging stupido. Inulit muli nito. Master, patawarin mo ako. Wala sa mga tao doon ang nanghamak kay Bruno. Nalilito sila habang pinagmamasdan nila si Alex na may halong respeto, inggit, at paghanga. Ngunit sino siya, at bakit ang isang mahalagang tao tulad ni Mr. Woodsworth ay napakagalang sa kanya? Bumaba ang tingin ni Alex sa dumudugong si Bruno na may maliit na ngiti. Pasulyap-sulyap siya sa maruming sahig na dapat dilaan ng dila ni Bruno, at nakaramdam siya ng kaunting simpatya sa kanya. Wala pa ring ibang dapat sisihin si Bruno kundi ang kanyang sarili. Wala sa mood si Alex na panoorin si Bruno na dilaan hanggang sa malinis ang sahig. Sa halip, bumalik siya sa kusina. Nagpalit na ng damit si Debbie. Hinawakan niya ang kamay nito, at lumabas na sila ng restaurant. Masaya silang magkasama. Nagkwentuhan sila at nagtawanan. At tila naging maayos na muli ang lahat. Hawak ni Alex ang kamay ni Debbie, habang naglalakad sila sa kalsada ng New York. Napansin kung gaano karaming timbang ang nawala sa kanya. Pumayat ito. Siguradong dahil ito sa pagtatrabaho niya ng 2 shift. Isang bakas ng lambing mula sa kanyang puso. Debbie, hindi na ako papayag na mahirapan ka pa. Tinakpan niya ng kamay niya ang bibig ni Alex. At marahang hinalikan iyon. Okay, maamo niyang sagot. Puno ng kagalakan ang kanyang puso. Ngunit ang kanyang tiyan, nang sandaling iyon ay dumagundong ng malakas. Tumawa si Debbie. Napatikom ang labi ni Alex, habang pinipigilan ang pagtawa. Kung matatawa ka na naman. Pitigil na akong magkagusto sa'yo. Nag-focus ito sa harapan, at nagsimulang maglakad ng mabilis. Nang-aasar lang ako. Wika ni Alex. Halika at kumain tayo. May magandang lugar doon. Gusto niyang dalhin siya sa isang lugar na maganda para kumain ng maayos. Bahagya niyang hinaplos ang likod ng ulo nito. May balak ka bang magbayad sa akin? Tanong ni Debbie. Kung ganoon, ay kailangan mong isave ang iyong pera. Debbie, mayaman talaga ako, sabi niya, habang kumakamot sa ulo niya. Pero tinitigan lang siya ni Debbie. Halatang hindi naniniwala sa kanya. Sa huli, nagpasya silang bumalik sa universidad. Alex, pwede ba tayong kumain sa Ramsey Lake? Tanong niya. Tumingin siya sa campus. Pagkatapos ng ilang sandali, ay nakaramdam siya ng kaba sa pagbabalik. Pumayag si Alex. At naglakad sila papunta sa paborito niyang lugar sa Ramsey Lake. Nang makarating sila sa mismong lawa, sinabi ni Alex, umupo ka dito, at hintayin mo ako. Kukuha ako ng pagkain natin, at babalik ako sa loob ng ilang minuto. Ngumiti siya, at tumakbo papunta sa cafeteria. Sandali, tawag ni Debbie. Sasama ako sayo. Ngunit tumakbo ng mabilis si Alex, at napakalayo na para marinig pa siya. Iniyuko niya ang ulo niya, at umupo sa malaking bato. Pinagmasdan niya ang maliliit na alon, na nasa ibabaw ng lawa, at sa unang pagkakataon makalipas ang ilang araw, nakapagpahinga siya. Kung hindi ako nagkakamali, ang maliit na babaeng aso na iyon, ay si Debbie. Narinig niya ang malamig na boses ng isang babae. Biglang kinabahan si Debbie. Lumingon siya, at nakita niya si Madison, at ang 2 pa nitong kaibigan. Sina Linda at Georgia. Naglalakad sila palapit sa kanya. Naalarma si Debbie, mabilis siyang tumayo. Siya nga, sabi ni Madison, na may mapangasar na ngiti. Lumapit ang mga ito. Hoy, maliit na asong babae. Akala ko ba nag-quit ka na sa pag-aaral? So bakit ka pa bumalik? Namiss mo ba kami ng sobra? Sabay tumawa ng napakalakas si Madison. Gusto mo bang alagaan ka namin muli? Hindi naglakas loob si Debbie na sagutin si Madison. Gusto niyang makalayo sa lalong madaling panahon. Hoy, saan ka pupunta?
Lumipat si Madison para harangan ang daraanan niya. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga ka-roommates mo? Kung wala si Debbie, halos hindi sila magiging masaya. Ngayong bumalik na siya, siguradong may mapaglalaroan na naman sila. Madison, sa palagay mo ay dumating siya, dahil nahanap siya ni Alex? Tanong ni Georgia. Nang makita ni Madison ang ekspresyon ni Debbie, bakas ang gulat na sumilay sa kanyang mga mata. Talagang hinanap si Debbie ng pulubi na iyon, sa isip niya. Nang pumasok si Alex sa dorm nila, ininsulto niya si Madison. At hindi niya ito makakalimutan. Noong una, ay naisipan niyang kumuha ng gugulpi kay Alex, kapag nasa labas na ito ng campus. Ngunit hindi niya inaasahan, na magtatago ito sa dorm ng matagal, at hindi lumabas. Hindi siya nangahas na pasukin ito sa dorm. Para gumanti, napangiti siya nang mabaling ang tingin niya kay Debbie. Napagtanto niyang magagamit niya ito para makita si Alex. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at tumawag. Humingi ng backup na mga kasama sa Kappa Alpha Society para pumasok sa universidad. Walang hiya ka, sabi ni Madison, habang nanlilisik ang mga mata na nakatingin kay Debbie. Siguradong kasama mo ang talunan na iyon. Ang lakas ng loob niya na sugurin ako sa loob ng dorm ko. Wala pang gumagawa sa akin ng ganoon. Walang naglalakas loob na kumalaban sa akin. Pero siya ay sinaktan ako. Napahawak siya sa buhok ni Debbie. Ganito niya ako sinunggaban noong isang araw. At gayon paman, tinatrato ka ng talunan na iyon bilang isang mahalaga. Tingnan natin kung ano ang mararamdaman niya kapag natapos na ako sa iyo. Sinampal niya ang mukha ni Debbie, nang nakikitang susubukan nitong lumayo. Napakalakas ng pakiramdam ni Madison. Alex, malakas na sigaw ni Debbie. Hoy, tinatawag ng maliit na aso ang kanyang aso. Natawa si Madison, habang marahas na hinihila ang buhok ni Debbie. Halika, sumigaw ka ng mas malakas. Bibitawan kita kung sisigaw ka pa ng malakas. Sa tingin mo, takot ako sa talunan mong boyfriend. Bubugbugin ko siya sa harap ng lahat. Ilang beses pa niyang sinampal ang mukha ni Debbie. Pagkatapos ay inutusan niyang hawakan ni Linda at George si Debbie. Iniwan si Madison na malaya para masaktan siya ng husto. Ang kaguluhan ay nagsimulang maakit ang atensyon ng ibang mga estudyante. Kilalang kilala si Madison sa paaralan. Alam ng lahat na konektado siya sa gang, kaya hindi sila naglakas loob na tumulong. Sabi ni Madison, lahat ng ito ay dahil sa sinaktan ako ng talunan mong boyfriend. Lumingon siya sa mga kaibigan niya. Dalhin niyo siya dito. Pinanood niya sina Linda at George na hinihila si Debbie, patungo sa lawa, at pagkatapos ay itinulak nila ang kanyang mukha sa tubig. Ang baho mo. Hayaan mo akong tulungan kang maligo. Sumenyas si Madison kung ano ang gusto niyang ipagawa, kina Linda at Georgia. Lulunurin nila si Debbie. Ang dalawang babae, ay itinulak ang ulo ni Debbie sa tubig. Pagkaraan ng 10 segundo, hinila nila pabalik ang kanyang ulo. Bago pa man makahinga si Debbie, sinampal na siya ni Madison. Gawin mo ulit, utos ni Madison. Muli, sa sandaling iyon, lumabas si Debbie sa tubig. Sinampal siya ng malakas ni Madison. Sa pagitan ng malamig na tubig, at ng masasakit na sampal. Sumakit ang mukha ni Debbie. Basang-basa ang buo niyang katawan, at pinasukan ng tubig ang kanyang tenga, at ilong. Naghihirap siya. Ang ibang estudyante, hindi na nakatiis na manood. Pero wala ni isa sa kanila ang naglakas loob para pigilan ito. Muling itinulak sa tubig ang kawawang si Debbie. Lumipas ang ilang sandali. 10 segundo. 20 segundo. 30 segundo. Sinimulang hilain ni na Georgia at Linda si Debbie, ngunit napatigil sila nang sumigaw si Madison. Hindi pa. 40 segundo. 50 segundo. 60 segundo. Lumitaw ang maliliit na bula sa ibabaw ng lawa, at ang mga kamay ni Debbie ay malakas na pumipiglas. Ipagpatuloy niyo, sigaw ni Madison. Ang kanyang mga mata, ay kumikinang sa pananabik habang nanonood ito. Ini-enjoy niya ang bawat sandali nito. 1 minuto, at 10 segundo. 1 minuto, at 20 segundo. Madison, kailangan na nating bitawan. Sabi ni Georgia. Baka mamatay siya. Ituloy niyo lang. Hiling ni Madison. Huwag kang mag-alala. Kung may mangyari man sa kanya, ako ang sisisihin.
Nakaramdam siya ng kilig sa kaligayahan. Tumigil na sa paggalaw si Debbie. Ano ang nangyari, patay na ba siya? Sabi ng isang estudyante na nanonood. Kung hindi natin siya tutulungan, magiging kasabwat tayo niyan. Sabi pa ng isang estudyante. Ang isang normal na tao, ay maaaring hindi huminga ng 2 o 3 minuto. Hindi siya mamamatay. At kung mamatay man siya, kasalanan niya ang pagkakaroon ng mahinang baga. Habang nag-uusap ang mga estudyante sa isa't isa, isang nakakabinging sigaw ang nagmula sa malapit. Pakawalan niyo siya. Itinapon ni Alex ang mga burger na dala niya, at tumakbo ng mabilis patungo sa lawa. Natumba ang ilan sa mga estudyante, habang sumusugod si Alex sa tubig ng lawa. Sinuntok niya ang bawat babae na nakahawak kay Debbie. At pagkatapos ay binuhat niya si Debbie paalis ng tubig. Debbie, okay ka lang? Sagutin mo ako. Tinitigan ni Alex si Debbie, sabik na naghihintay sa kanyang sasabihin. Maputla ang mukha niya at walang bakas ng buhay. Hindi napigilan ni Alex ang manginig. Napalunok siya. Mukha nang walang buhay si Debbie. Pinisil ni Alex ang kanyang ilong, tinitingnan kung siya ay humihinga. Wala siyang maramdaman kahit isang hininga. Dinala siya ni Alex sa damuhan. Ibinaba siya ng marahan, at sinimulang subukang i-resuscitate. Debbie, hindi mo ako pwedeng iwan, sa isip niya. Hindi mo pa kinakain ang burger na dinala ko para sa iyo, at gusto kong umupo sa tabi ng lawa, at panoorin ang paglubog ng araw kasama ka. Hindi mo pa nakikilala ang pamilya ko. Hindi pa kita nadadala sa Chez Laurent para sa isang masarap na hapunan. Namumula ang mukha ni Alex, at pinagpapawisan na siya. Maging ang kanyang mga ugat ay nagsimula ng magumbok dahil sa pilay. Nagpatuloy siya ng 10 minuto, ngunit hindi pa rin humihinga si Debbie. Nakahiga lang siya doon sa damuhan. Hindi gumagalaw. Tumanggi siyang huminto. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit patuloy pa rin siyang sumubok. Kung hindi siya magigising, magpapatuloy lang siya hanggang mamatay siya. Ang tanga mo, patay na ang maliit na aso. Oras na para sumuko. Hindi sinadya ni Madison na patayin si Debbie, ngunit wala na siyang magagawa tungkol dito ngayon. Okay lang yan, si Debbie ay isang walang kwentang tao. Ang pamilya ni Madison ay magbabayad ng kaunting pera. At maiiwasan niya ang makulong. Tumigil si Alex, sa wakas ay napagtanto na niya, na wala na itong pag-asa. Tumingin siya sa mukha ni Debbie, isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman niya. Marahan niyang ibinaba si Debbie. Tumayo, at lumingon para tingnan si Madison. Nagsimula na itong maglakad palapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Napatingin sa kanya si Madison. Ang ekspresyon ni Alex ay ganap na walang emosyon. Napaatras si Madison sa sindak. Huwag kang lalapit. Binabalaan kita. Kung hahawakan mo ako, pagsisisihan mo ito. Si Alex ay patuloy na sumulong sa kanya, na may pagpatay sa kanyang mga mata. Walang nakapansin na si Debbie na nakahiga sa damuhan. Ay gumalaw ang isang daliri. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.